Ang Nespresso machine ay mainit pa nang pumasok ako sa pintuan. Napansin ko ito. Sa paraang, napapansin mo ang maliliit na bagay kapag alam na ang iyong katawan. Ang isang bagay na hindi pa nahabol nga, iyong isip. Ang uri ng pakapansin na, nangyayari sa dibdib bago ito umabot sa utak. 2 pot sa basurahan. 2 tasa na binanlawan at binalitat sa tuyuan. May nagpunas pang counter. Hindi kailanman nagpunas ng counter ang asawa ko. Hindi kailanman nagpunas ng counter ang asawa ko. Umuwi ako ng 2 araw na mas magamula sa isang design conference sa Portland. Isang biglang flight, isang gitnang upuan, turbulent sa Denver. Nag-text ako sa kanya mula sa gitna, papunta na ako. Hindi siya sumagot, na hindi naman karaniwan. Madalas niyang iniiwan ang kanyang telepono sa bulsa ng kanyang jacket sa araw. Inilagay ko ang aking rolling suitcase sa dingding at tumayo sa kusina sandali. Nakikinig. May partikular na katahimikan ang bahay kapag walang tao nakatira. Ako doon 6 na taon at alam ko ang tuno ng pagiging walang tao nito sa paraang kilala mo ang pahinga ang isang tao sa dilim. Hindi iyon ang katahimikan na iyon. Ito ang katahimikan ng isang bagay na hawak. Narinig ko ang pag-alingaw-ngaw ngang ikatlong hakbang mula sa tuktok ng hagdanan. Ang isa na lagi naming gustong ayusin. Hindi ako gumalaw. Inilapak ko ang aking manggasusi sa counter nang hindi pinapakawalan ang anumang tunok at tumayo ako. Dun at nakinig ako at naintindihan ko. Gusto kong maging malinaw tungkol sa ginawa ko pagkatapos dahil mamaya nang sabihin ko sa kapatid ko. Nang sabihin ko sa abogado ko. Nang paulit-ulit kong sinabi sa sarili ko sa mga sumunod na buwan, kailangan ko ring intindihin iyon. Hindi ako umakyat. Hindi ko binuksan ang pintong kwarto. Hindi ako sumigaw o umiyak o nagpakita sa anumang paraan. Ang ginawa ko sa halip ay kinuha ang aking bag, kinuha ang aking telepono at binuksan ang camera app. Lumakad ako sa panan hagdan, pinindot ko ang record. Tumadyo ako doong 4 na minuto at 17 segundo. Ganung katagal bago makuha ang lahat ng kailangan ko. Magaboses, tawanan, isang pangalan na sinabi sa isang tono na hindi ko kailanman narinig na ginamit nege asawa ko sa akin. Kahit minsan, sa 6 na taon. Isang pangalan na hindi akin. Pagkatapos ay bumalik ako sa kusina, kinuha ang aking mga susi at pumunta sa aking kotse. Nagmaneho ako sa apartment ng kapatid ko sa kabilang panak na lungsot at umupo ako sa kanyang parking lot na 7 minuto. Bago ko napilitan ang sarili kong pumasok, nagbuhos nga lang ang kapatid ko at hindi nagsalita ngang matagal na isa sa mga dahilan kung bakit mahal ko siya. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Pinatuktok ko sa kanya ang recording minsan. Pagkatapos, ay nilagay ko ang telepono ko na nakaharap pababa sa kanyang coffee table at hindi ko na hinawakan muli noong gabing iyon. Umupo kami hanggang halos 2:00 umaga at pag-uwi ko. Tulog na ang asawa ko. Humiga ako sa tabi niya sa dilim at tungkol sa madingding na nagdadala ng bigat. Tungkol sa kung aling mga istruktura kapag inalis, nagiging sanhi ng pagbagsak ng lahat at kung aling mga istruktura kapag maingat na inalis, nag-iwan sa gusali na nakatayo. May anak, akong babae. Siya ay 4 na taong gulang. Ang pangalan niya ay Lily at mayroon siyang mga matang ang kanyang ama at tawang aking ina at siya ay, walang tanong, ang tanging dahilan kung bakit kailangan kong maging maingat. Kaya naging maingat ako. Wala akong sinabi. Wala akong binago sa ibabaw. Nagtrabaho ako. Nagluto ako enige, hapunan. Dumalo ako sa soccer practice ni Lily, tuwing Sabado ng umaga at tumayo. Sa tabi ng asawa ko sa sideline at pinanood ang aming anak na tumakbo patungo sa bola ng walang pag-alinlangan. Ngumiti ako. Naroroon ako. Ako ay isang babae na maplano. Naglipat ako ng agra 30,000 mula sa aming joint savings sa isang akon na hindi alam ng asawa ko. Nakonsulta ako sa isang abogado ng batas ng pamilya, isang babae na inirekomenda ang kasamahan ang aking kapatid at binayaran ko ang kanyang retainer
ng cash. Ipinasa ko ang 3 buwan ng matalangang telepono ng asawa ko na may access ako sa pamamagitan ng isang shared wireless plan sa kanyang opisina. I-backup ko ang video sa isang pribadong cloud account, isang pangalawang email, address at isang USB drive na itinago ko sa isang kahon ng tampon sa ilalim ng lababo sa banyo. Gusto kong sabihin na malamig ako tungkol dito. Hindi. Halos araw-araw akong umiyak sa shower. Umiyak ako sa parking garage bago pumasok sa aking gusali opisina. Umiyak ako isang Martes ng hapon sa banyo ng isang restaurant kung saan kakain lang akong tanghalian kasama ang isang kliyente, nakangitingang 90 minuto, napapakita nga manggasample ng tila, tumatango sa kanyang vision board. Ang hindi ako ay walang pakialam. May pakakaiba sa pagitan ng kalungkutan at kaguluhan at tumatanggi akong hayaan ang aking kalungkutan na maging kaguluhan. Hindi kayang magulo si Lily. Kaya umiyak ako sa malugar kung saan wala akong babayaran at sa lahat ng iba pang lugar ako ay isang pader. Ang buwan na natuklasan ko ang affair, napansin ko ang isang pangalan na nakita ko sa telepono ang asawa ko. Hindi sa paninilip. Iniwan niya ito sa kitchen island habang naliligo siya at may mensahe na nagliwanag sa screen. Isang pangalan. Isang babae mula sa kanyang kumpanya. Nakita ko siya sa holiday party ng kumpanya 2 taon na ang nakakaraan. Matulis na blazer. Matulis na tawa. Kinamayan niya ako at sinabi na maganda ang aking panlasa sa hikaw at pinasalamatan ko siya at sinadya ko iyon. Sinulat ko ang kanyang buong pangalan sa isang piraso ng papel at inilagay ko ito sa parehong kahon tulad ng USB drive. Isang buwan pagkatapos nang umupo ang asawa ko sa tapat ko sa hapag-kainan matapos matulog, si Lily at sinabi sa akin na nag-aalala siya sa akin. Sinabi niya na tila malayo ako. Sinabi niya na tila balisa ako, sarado. Sinabi niya na pakiramdam niya ay nawawala ako sa isang bagay at hindi niya maintindihan kung ano iyon. Hinawakan niya ang kamay ko sa buong mesa. Mukha siyang taos puso. Siya, walang tanong. Ang pinaka-nakakakumbinsi na tao na kilala ko, na isang bagay na ngayon, ko lang naiintindihan na hindi kailanman naging papuri. Nakmungkahi siya na therapy. Hindi couples therapy sa simula. Sinabi niya iyon ng mahinahon, maingat, mayroon lang akong makausap. Sinabi niya na nagtatanong na siya, na may isang kasamahan na nagrekomenda ng isang mahusay, isang babae na dalubhasa sa pakabalisa at pagbabago sa buhay. Sinabi niya na gusto lang niyang maramdaman kong muli ang sarili ko. Sinabi ko na tila makatwiran iyon. Sinabi ko iyon sa paraang sinasabi ko ang lahat na ilang linggo, pantay, nang walang panginginih, nang walang tawa na gustong bumangon sa aking lalamunan tulad ng isang bagay na ligaw. Ginawa niya ang appointment. Ang kanyang opisina ay nasa isang gusali, nagawa sa ladrilyo, malapit sa ilog, sa ika-4 na palapag, na may waiting room na may matataas na bintana at mga halaman na buhay talaga. Siya mismo ang lumabas sa pinto. Siya ay nasa kanyang huling bahagi ng 40 May. Natural na uban sa kanyang sentido at nakataas ang kanyang salamin sa pagbabasa. Sa kanyang ulo, mayroon siyang kapayapaan na tila estruktural na parang built-in kaysa sa pinapakita lamang. Nakamayan kami. Mahigpit ang kanyang pagkakamay. Ang kanyang apelyido ay nasa plaka sa tabingang pinto. Naitala ko ito sa parang naitala mo ang mga detalye ng background kapag ikaw ay isang interior designer, automatiko nang walang anumang kahulugan. Sa pagmamaneo lang pawi, huminto sa isang red light na lumitaw ito. Napakatahimik ko sa intersection na iyon. Ang kanyang apelyido ay kapareho, pangalan sa pirasong ng papel sa kahon sa ilalim ng lababo sa banyo. Sinabi ko sa sarili ko na nakataon lang. Karaniwan naman ang pangalang iyon. Sinabi ko sa sarili ko iyon sa loob ng 3 araw. Pagkatapos ay hinanap ko siya. Ang website ng kanyang practice ay may pahina tungkol sa kanya na may profesional na litrato at maikling talambuhay. Nabanggit doon na lumaki siya sa
Parahong siberit na parahong lungsot kung saan high school ang babay. Mula sa kumpanya nga asawa ko, nabasa ko ito ng 2 beses. Pagkatapos ay isinara ko ang laptop at pinuntahan si Lily, natulog na may braso na nakayakap sa isang staff rabbit, at tumayo ako sa pintuan ng kanyang silit ng matagal. Bumalik ako sa pangalawang sesyon mag-isa. Ipinagpalagay nga, asawa ko na makasama kami sa huli, ngunit sinabi ko sa kanya na gusto ko munang makaroon ng ilang individual na session, na kailangan kong humanap ng aking sariling paraan at agad siyang pumayak, na may sinabi sa akin, gusto niyang kausapin ko ang babaeng ito. Gusto niyang malaman kung ano ang sinasabi ko sa silit na iyon. Mahusay siyang terapis. Nakikita ko iyon kahit noon pa, nagtanong siya ngang maingat. Hindi siya nangunguna, nakikinig siya sa paraang hindi ginagawa ang karamihan sa mga tao na ang buong katawan niya ay nakatuon sa iyo, na parang ikaw lang ang nangyayari sa mundo. Nalaman kong gusto ko siyang pagtiwalaan, na nagpahirap sa lahat. Sa ikalawang sesyon na yon, nagtanong ako na hindi naman talaga isang tanong. Sinabi ko na, ang asawa ko ang nagrekomenda sa kanya at nagtataka ako kung paano niya siya nakilala. Sinabi niya na hindi siya sigurado, marahil sa pamamagitan ng isang kasamahan. Nagtanong ako kung mayroon siyang anumang koneksyon sa kanyang kumpanya. Sandali siyang huminto at sinabing hindi niya akalain. Tumango ako. Nagbook ako ng 3 appointment bago ako umalis. Sa pagitan ng 2 at 3 sesyon, umarkila ako ng private investigator, hindi para kumpirmahin ang affair. Mayroon na ako niyan. Umankila ako sa kanya para kumpirmahin ang koneksyon sa pagitan ng terapis at ng babae mula sa kumpanya ng asawa ko. Sa loob ng 4 na araw, pinadalhan niya ako and file. Magkapatid sila, lumaki sila, nang makasama, naging malapit hanggang sa pagtanda, ngunit tila may makaibang apelyido dahil pinanatili nga, mas bata ang pangalan nga, asawa mula sa isang maikling unang kasal. Ang nakatatanda, ang aking terapist ay walang alam tungkol sa affair. Walang komunikasyon sa pagitan niya at ng asawa ko na nahukay. Investigador. Tila siya ay isang unwiting referral. Unwiting. Mahalaga ang salitang iyan. Binasa ko ang file ng 2 beses. Naisip ko kung ano ang magiging halaga sa kanya na malaman. Naisip ko kung ano ang magiging halaga sa kanya na malaman. Naisip ko kung ano ang magiging halaga sa akin na sabihin sa kanya. Naisip ko si Lily. Pumunta ako sa 3 sesyon. Umupo ako sa tapat niya at inilagay ko ang aking magakamay sa aking kandungan at sinabi, kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay at kailangan mong intindihin na hindi ako narito upang manakit. Narito ako dahil naniniwala ako na karapat-dapat kang malaman kung ano ang nangyayari at dahil sa tingin ko, kapag nalaman mo, maintindihan mo kung bakit ako bumalik. Hindi siya nagsalita. Inilapak niya ang kanyang notepad. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa 2 tasa ang kape, tungkol sa recording, tungkol sa pangalan na nakita kong lumiwanag sa kanyang telepono, tungkol sa file ng private investigator, tungkol sa katotohanang tiyak na inirekomenda siya na asawa ko at na ang kanyang kapatid ang babaeng kinakasama niya ng hindi bababa sa 8 buwan. Inilagay ko ang telepono ko sa unan sa pagitan namin at pinatuktok ko sa kanya ang recording. Hindi siya gumalaw habang nagpa-play. Umupo siya ng tahimik na, parang sinanay ang sarili na hindi magre-react sa harap ng mga pasyente at pagkatapos ay natapos ang recording at nanatili siyang tahimik sa loob ng 15 segundo pa. At pagkatapos ay inalis niya ang kanyang salamin sa pagbabasa mula sa tuktok ng kanyang ulo at inilagay ang nga ito sa mesa sa tabi ng kanyang upuan at pinagsama ang kanyang nga daliri sa harap ng kanyang bibig. Sinabi niya, kailangan kong sandali. Sinabi ko, kumuha kang kahit gaano katagal mo kailangan. Tumingin siya sa bintana. Tumingin siya sa kanyang nga kamay. Tumingin siya sa sahig.
Hindi siya nagpapanggap ngang kalungkutan. Ito ang totoong bagay, ang komplikadong uri, ang uri kung saan nagluluksa ka hindi lang sa nawala sa iyo, kundi sa kung ano ang nalalaman mo na ngayon tungkol sa isang taong mahal mo. Kinilala ko iyon. 2 buwan na akong namumuhay sa loop nito. Sinabi niya, ipinadala ka niya sa akin. Sinabi ko, oh. Sinabi niya, akala niya ako, ay. At huminto siya. Sinabi ko, sa tingin ko gusto niyang record. Sa tingin ko gusto niya na isang taong may profesional na autoridad na makakapagsabi sa papel na nahihirapan ako, nabalisa ako, hindi matatak. May anak kaming babae na 4 na taong gulang. Sa tingin ko, gumagawa siya ang kaso. Tinitigan niya ako matagal. Sinabi niya, may abogado ka ba? Sinabi ko, o. Sinabi niya, mabuti. Tinawagan niya ako noong sumunod na linggo, hindi bilang aking terapist. I-refer niya ako sa isang kasamahan at isinara ang aming profesional na relasyon tama given everything. Tinawagan niya ako bilang isang pribadong individual. Matatak ang kanyang boses, ngunit naririnig ko ang nasa ilalim nito. Sinabi niya na inisip niya ang tungkol sa kung ano ang sinadyang nilahukan ng kanyang kapatid. Hindi ang affair mismo. Iyon ay sa pagitan ng 2 tao at ng kanilang mapagpipilian. Ang inisip niya ay ang sinadyang paggamit ng therapeutic relationship upang bumuo ng isang legal na kasolaban sa isang asawa. Ang iniisip niya ay ang bata. Sinabi niya na isang therapist na siya sa loob ng 22 taon. Hindi pa niya kailanman nilabag ang isang profesional na hangganan. Hindi rin siya kailanman nagamit bilang isang kasangkapan sa plano ng iba nang wala siyang kaalaman. Sinabi niya na nakausap na niya ang kanyang sariling abogado. Sinabi niya na gusto niyang magbigay ng pahayag sa aking legal team, hindi tungkol sa anumang sinabi sa aming mag-asesyon. Protektado pa rin iyon, at malinaw siya tungkol doon, kundi tungkol sa referral mismo, tungkol sa pangyayari kung paano nakipag-ugnayan sa kanya ang asawa ko, na tila kasama ang isang paglalarawan sa akin na ngayon ay pinaniniwalaan niyang strategic. May mga tala siya mula sa intake conversation na iyon. Mayroon siyang dokumentasyon. Umupo ako sa gilid ng aking kama nang sabihin niya iyon. Sinabi niya, gusto kong maging malinaw na hindi ko ito ginagawa para sa iyo. Ginagawa ko ito dahil tama at dahil mayroon akong pamangkin na karapat-dapat sa mas mahusay kaysa sa pagkakayos ng kanyang buhay, na parang isang chessboard ng mga taong dapat na magprotekta sa kanya. Sinabi kong naintindihan ko. Sinabi ko, salamat. Sinabi niya, alagaan mo ang iyong anak. At ibinaba niya ang telepono. Ang proseso ang diborsyo ay nakatakda para sa isang Huwebes sa Nobyembre. Nahulog na ang ngadahon nun, ang lungsod ay kulay abo at maliwanag, sa parehong oras, sa paraang nagiging ganito sa huling bahagi ng taglagas, ang partikular na kalidad ng ilaw na nagpapatingkat sa lahat na mukhang mas matalas at mas nakalantat. 2 linggo nang naghahanda ang abogado ko, mayroon kaming recording. Mayroon kaming matalang ang telepono. Mayroon kaming dokumentasyon ng painang affair, kasama ang mga litrato na may timestamp. Mayroon kaming pahayag mula sa therapist na naglalarawan sa klinika, tumpak na wika na ang asawa ko ang nagpasimulang referral sa pamamagitan ng paglalarawan sa kanyang asawa bilang nagpapakita nga palatandaan ng paranoia at emosyonal na kawalang tatak na binigyan niya na balangkas ang kanyang pag-ugali sa mga termino na idinisenyo upang magtatak ng isang pattern at na ang balangkas na ito ay sa kanyang profesional na opinyon, hindi na ayon sa anumang naobserbahan niya sa aming mga sesyon. Mayroon din kaming isang bagay na independenteng natagpuan na aking abogado, isang bagay na hindi ko alam na dapat hanapin, isang dokumento na ginawa nga asawa ko na nakasafe sa isang Secret Cloud folder na nakalimutan. Niyang may access pa rin ako na naglalarawan sa mga bullet point ng isang
estratehiya para sa pagpapakita na aking psikolohikal na kawalang kakayahan. Bilang isang magulang, gumawa siya ng listahan. Pinlano niya ito na may parehong disiplina sa organisasyon na inilalapat niya sa mga financial model. Ang babae, mula sa kanyang kumpanya ang nag-proofread nito. Makita pa rin ang kanyang pagbabago sa revision history. Ang abogado ng asawa ko ang gumugol ng unang 40 minuto ang paglilitis na iyon sa opensiba. Pinag-usapan niya ang aking emosyonal na estado, ang aking distansya, ang aking pagkabalisa, ang aking pag-ugalisa, mga buwan bago ang PEC file. Tinukoy niya ang aking therapy. Ginawa niya itong tunog na parang pag-alala. Hinayaan siya ang abogado ko na matapos. Pagkatapos, ay ipinakilala niya ang mga dokumento. Pinanot ko ang pagbabago ng mukha ng asawa ko habang binabasa niya ang intake summary. Pinanod ko siyang tumingin sa kanyang abogado, na tumingin pabalik sa kanya na may ekspresyon na kinilala ko, ang ekspresyon ng isang tao. Nakakarealize lang na hindi siya biniyan ng buong larawan. Pinanot ko siyang tumingin sa mesa. Pinanot ko siyang hindi tumingin sa akin. Humingi NHRSS ang kanyang abogado. Sa pasilyo, tumayo ako kasama ang kapatid ko na nagpahinga sa trabaho, na nagmaneho sa akin dito kaninang umaga, at tumayo sa labas ng Nespresso machine sandali kasama ako 2 buwan na ang. Nakakaraan ng tawagan ko siya mula sa aking kotse. Hindi siya nagsalita. Inilagay lang niya ang kanyang kamay sa aking braso. At tumayo kami sa tabi ng bintana na tinatanaw ang parking garage at naghintay. Nang bumalik kami sa loob, nagbago ang termino, ang bahay, ang kasunduan sa kustodiya, ang pinansyal na kasunduan, lahat ng naayos upang mabawasan ang aking makukuha ay tahimik, sistematikong muling inayos. Pumirma ang asawa ko nang hindi tumitingin. Pagkatapos, nagmaneho ako para sunduin si Lily mula sa bahay ng aking ina. Suot niya ang isang kulay ubeng tsuot at bota na may mabalaka. At tumakbo siya patungo sa akin sa damuhan na. Nakabuka ang 2 braso tulad ng dati, na parabang bawat muling pakikita ay ang pinakamagandang bagay na nangyari sa kanya. Niyakap ko siya at hinawakan ng mas matagal kaysa sa karaniwan. Ang mukha ko ay nakasiksik sa kanyang buho, na amoy pa rin ng baby shampoo na pinipilit pa rin niya. At huminga ako ng malalim at nagpapakawala ng hangin at hinayaan ang sarili kong maramdaman ang buong bigat na kung ano ang nawala sa huling 4 na buwan. Pagkatapos ay ibinaba ko siya at pumasok kami at kumain ng sopas. At sinabi niya sa akin ang isang mahaba at masalimuot na kuwento tungkol sa nangyari sa preschool na may kasamang butiki at isang hindi pakakaunawaan at nakini ako sa bawat salita. Nang gabing iyon matapos siyang matulog, umupo ako sa kusina ng mag-isa sa parehong kusina kung saan ako tumayo, nahawak ang aking masusi at alam ng aking puso. Madilim ang Nespresso machine. Pinalitan ko na ang parehong tasa. Ilang buwan na ang nakakaraan. Naisip ko ang therapist. Naisip ko kung ano ang kinakailangan upang piliin ang katapatan kaysa sa katapatan. Hindi ang madaling uring katapatan, hindi katapatan sa isang estranggero, kundi katapatan sa sarili mong dugo, ang sarili mong kapatid, ang taong lumaki sa parehong bahay na kinalakhan mo. Naisip ko kung gaano kalaki ang naging kapalit ng desisyong iyon para sa kanya. Naisip ko kung paano niya pa rin ginawa, hindi para sa akin, kundi dahil tama. Iyon. Nag-order ako ng bulaklak kinabukasan. Walang sulat. Ipinadala ko lang ang ito sa kanyang opisina, isang simpleng bagay, walang nangangailangan tugon o lumilikha ngang obligasyon. Hindi ko alam kung naintindihan niya. Sa tingin ko, siguro naintindihan niya. Minsan, makalipas ang ilang buwan, tinanong ako ang kapatid ko habang nakakape, kami sa isang dinner na lagi naming pinupuntahan mula noong 20s pa kami, kung galit ba ako, hindi sa asawa ko, inasume niya iyon, kundi sa sitwasyon, sa ikitaon na aming kasal na nauna sa natuklasan ko, sa lahat nege pagkain at bakasyon at Sabado nege umaga sa soccer.
Sideline na ngayon ko naintindihan na nabuhay sa isang kasinungalingan. Nag-isip ako sandali. Sinabi ko sa kanya na naging ganun ako ng matagal, ang uringalit na naninirahan sa iyong buto sa dibdib at patuloy na bumubulong. Doon na nagbibigay kulay sa lahat ng parehong patag na kulay abo. Nagalit ako sa malinaw na target, ang asawa ko, ang babaeng neck-proofread ngang kanyang listahan. Ngunit nagalit din ako sa sarili ko. Sa mga paraan na ipinaliwanag ko ang aking nararamdaman. Sa mga paraan na inayos ko ang aking sarili upang makasya sa isang hugis na dapat kong kinwestiyon. Ang sabi ko sa kanya, ngayon, hindi na ako galit. Ngayon, malinaw na ako. Tinanong niya ako kung ano ang pakiramdam ng pagkakaiba. Naisip ko ang mabuta ni Lily, ang ilaw sa huling bahagi na Nobyembre sa mga hakdan ng korte, tungkol sa isang babae na hindi ko na makikita muli na pinaksama ang kanyang madaliri sa isang silid na akala niya ay ligtas, at pagkatapos ay pinili, tahimik, ng hindi dalawang beses tinatanong na gawin ang mas mahirap na bagay. Sinabi ko sa kapatid ko na parang isang silid na walang laman ang lahat ng muebles, malamig sa simula, medyo may eko. Ngunit ngayon ay makikita mo na ang mga pader. Ang tunay na mga pader. Makikita mo kung nasaan ang pinsala. At makakapagpasya ka kung ano ang ititira. At kung ano ang itatayo sa halip, tumango siya. Nakbuhos siya ng mas maraming kape. Sa labas, simulang umulan, ang mahina at tuloy-tuloy na uri na hindi nagpapahayag ng sarili na basta na lang dumarating at nananatili. At ang lungsod sa bintana ay maliwanag at malabo at ganap na karaniwan. At umupo ako doon at hinayaan ang sarili kong makabilang. Dito, may soccer game si Lily kinabukasan. Nabibili ko na ang payong.